Good afternoon mga kabro and sis. So dito tayo sa ano nga ba ito? Caldonan Park. So ayan, puso tayo dito. So officially unemployed na kami ngayon. Effective today, May 30th. Tama. Yung resignation namin mag-asawa, nag-resign na siya. Actually nag-leave siya sa work without pay, and then ako naman is nag-resign na. So yung sasawa ko is in-offeran siya ng company na pwede siya mag-work from home by contract, and then renewable until December. So which is good, at least kahit sa paglipat namin, at least may income na pumapasok. So gaya ng nakita nyo na nasend na namin nung last May 28 yung container. So diretso na yun ng Edmonton. And yung apartment naman namin may 2 parking slots. So diretso na yun doon. Para pagdating namin, i-unload na lang namin na yung kailangan, kasi kailangan namin na mauna yun, kasi 15 days yung travel ng container from here to Alberta. So mga kaganapan ngayon, medyo bakante na yung bahay, so natutulog na kami sa basement for now. Konting linis-linis lang, konting retouch kung may dapat i-retouch kasi ang proper turnover ng bahay sa bagong may-ari is on the 16th of June. Alis kami ng bahay, magta-travel na kami ng June ng 14 ng gabi, siguro mga 10 or 11. So siguro hopefully mga June 15 ng mga tanghali o bago magtagali o after lunch, nandun na kami. So kasi walk through pa yung i-walk through pa kami lang sa apartment para pakita na ganito, maayos yung condition ng apartment, walang sira, something ganun. So yun nga. So itong 15 days kami na dito kasi kailangan namin pa at least kalahati ng June yung pasok ng mga bata. Although hindi namin matataw sa at least kalahati ng June is maka-attend sila sa school. Yun, that's the reason kaya kung bakit hindi pa kami umaalis. So yun yung reason. So sa 14 days nito, marami pa kami kunti na lang naman kasi yung appointment sa lawyers, preparbahan na yun para yung bayad ng bumili ng bahay, tapos whatever yung mga pending naming kailangang bayaran. So kasi kailangan bago may turnover sa bagong may-ari, walang utang kami or walang may papasa. So ganun. So excited na yung mga bata. Actually every time na umaalis kami, lagi na rin sila, we're going to Edmonton now. So excited sila. So kami rin excited, nag-looking forward kung anong adventure. Actually maraming activity na kami this coming June, kasi marami kaming mga kaibigan from Manitoba na bibisita ng Edmonton. I think in the 3rd or last week of June, and then by July pupunta rin kami ng Banff kasi may mga bisita rin kami na bago sila bumalik ng Abu Dhabi is makapamasyal lang Banff and Jasper or something like that. So yun, marami rin kami and at the same time it's like a festival yata sa Calgary, yung Calgary Stampede, something like that. So yan yung mga nilook forward namin. I think ang Edmonton meron rin sila parang food festival, something like August, kasi parang nagpunta kami ng Alberta last year
parang pinapa-extend pa kami ng friend namin sa Edmonton to try the festival, food festival, something like that. Nakalimutan ko na yung tawag. So yun lang po ang aming kaganapan sa ngayon. So ngayon pinapasyal ko lang sila, nag-enjoy yung mga bata sa park kasi wala kami TV, pinadala na namin. So the good thing lang, at least wala silang TV na kapag tuloy-tuloy yung activity nila, art activity, so mga ganun. Kasi hindi namin pinapa cellphone yung mga anak namin. Gumagamit lang sila tablet pag may kailangan sa school. Pabisa-bisa pag may gusto silang panood pero we don't want na ma-attach yung mga bata sa gadgets. So ayun, kasi parang natauhan na kami yung si Matilda, yung panganay namin, yung syempre pag first baby, parang scapegoat namin is bigyan ng gadget. And nakita namin yung difference sa mga bata nung panganay namin kapag may gadget at wala, parang nagwawala, hindi namin makontrol. So buti lang na ilayo namin yung gadget, and yung sumunod, yung bunso namin, hindi talaga namin pinapano ng gadget. Nakakapag siya ng phone, like manunood, pero hindi talaga yung every now and then, as much as possible. Hindi namin ngayon hindi naman niya hinahanap yung parang hindi sila nakadepende sa gadget. So kaya pag may time, nilalabas talaga namin para malayo yung attention nila sa ano. And ngayon, awa naman Diyos, walang yung hahanap sila ng gadget to play, so parang hindi mo na sila makausap. So yun nga. Yun na po. A little bit sad kasi syempre iniwalo ko yung company ko for 2 years. Yung company na pinagtatrabahuan ko for 2 years. Parang napabahala sa akin yun. Sobrang nag-enjoy ako, yung smooth, katrabaho yung mga katrabaho ko. And yun lang, yung parang actually pinapauwi na ako ng bisor ko. Sabi niya, total last day mo na uwi ka na, pero sabi ko hindi, I want to spend until yung clock out talaga namin, clock out time ko. So yung hinag ko lahat, halos karamihan sa mga katrabaho ko. So kasi syempre hindi lang yung sa hindi lang yung sa sweldo, pero pag yung sobrang gaan katrabaho ng mga katrabaho mo, parang kahit anong hirap na trabaho mo, parang ang gaan-gaan pa rin. Yun yung feeling. Kaya parang sa akin, yung nag-say goodbye ako, nag-clock out ako, parang bigas sa dibdib. Pero ganoon talaga, we have to move on. Ganoon, kailangan mag-step up, kailangan explore pa yung experience mo. Ayun, sabi ka nila, may mga kaibigan kami na may mga katrabaho na ganoon na sure ba daw kami, hindi pa kami natatakot sa paglipat namin, kasi syempre yung bibitawan na yung career dito, kumbaga okay na yung work ng asawa ko, yung work ko. And sabi naman, kung hindi ba maging successful, that's okay, that's normal. If you fail, then try again, diba? Pero gaya na lang yung nangyari nung pumunta kami from Abu Dhabi to here sa Manitoba. Ganyan rin yung naiisip namin. Kahit yung nasa stopover kami, waiting for our flight going to Toronto, kasi tatlo yata kami stopover. Habang naghihintay kami, nag-uusap kami ng asawa ko na parang kaya-kaya natin, paano kung ganito. Pero as long as prepare ka sa worst, hindi ka nag-expect ng mataas, I think it's okay. Like ganun talaga buhay. Minsan fail ka, magiging failure yung mga decision mo sa buhay, pero eventually matututo ka. And we're so blessed na hindi pinagdamot sa amin talaga. Sobrang thankful kami sa Manitoba. Hindi talaga yung parang nahirapan kami maghanap ng work, kumbaga yung gustong trabaho ng asawa ko, yung career
na yung pinag-aralan niya talaga yun ang nai-practice niya. Ako naman na-explore ko outside dun sa experience ko, kasi parang minsan for more than 2 decades yata ako more in customer service, sa labuha sa tao. Parang sabi ko, pahinga muna ako, gusto kong yung ayoko muna ng interaction, ayoko muna yung mga complaint ng mga tao gagaling sa mga customer. So, and nag-umpisa rin ako sa minimum until nakapaghanap ako ng work ito nga na maganda yung bigayan sa production. So, it's okay. Kaso yung plano ko kasi sa Edmonton, total, cool din na yung mga bata. Nag-usap na rin kami ng asawa ko. Kung first choice ko ngayon is regular day na or yung pag-umaga. Gusto ko kasi parang nabibis ko sa mga sales, or yun yung priority ko ngayon. Gusto ko bumalik sa sales. Hindi ko pala alam kung anong company, but gusto kong bumalik sa sales. Pero kung pag opportunity dumating pa rin is sa mga manufacturing, go ako kasi mas malaking sweldo doon. Kung may paggabi, di tatanggapin ko, pero kung wala ay kasi gusto ko kung baga ngayon is parang gusto ko naman ba kasama yung mga bata na yung pag may bakit kung ate sila ba activity sa school, makakatid ako kasi itong lagi ako paggabi ever since na dumating ako dito sa Manitoba. Hindi ako nakakatid kasi usually tulog ako, or minsan activity nila is afternoon, kailangan ko matulog kasi may pasok ako kinagabihan. So yun pala yung mga plans. Hindi natin basta magdadasal lang namin, pag-pray lang namin na maging okay lahat. Ngayon nililista ko na yung mga dapat gawin. Actually ngayong lingkong to siguro magtatawag na ako ng mga car insurance para magtanong-tanong na ako para may idea lang ako magkano yung nila, yung mga rates na pwedeng maibigay. Kasi dito kasi sa Manitoba monopolize, so isa lang FPI. The good thing lang dyan sa FPI is pag kailangan mo mag-claim, mas madali kasi isa lang. Doon kasi maraming company sa Alberta, so may nabibili pa ako. Tatawag-tawag ako kung ano yung mga the best, yung mga choices na pwede kunin mas mura or So ayun, I think within this week rin mag-change na rin kami ng mga mga addresses. Of course, dapat 2 weeks before kami umalis dumating doon, dapat nag-change na kami kasi baka may yung mga upcoming pag mga bili pupunta sa mailbox. So for now, yun lang muna po may i-share ko. Update lang namin kayo before kami umalis, or pag nasa Alberta na kami, o during our travel. So baka during our travel para makapag-share kami kung yung travel experience, yung paano yung experience na traveling from Winnipeg to Alberta. So yun lang po muna ma-share ko, at sana pakitutukan nyo pa rin yung aming journey, sa bago naming journey pala sa Alberta. Muli po, kami po, Pamilya na Basilia. Maraming po salamat sa panonood. Mabuhay po.